to the show. Alright, kamusta mga parts at welcome po dito sa ating reaction video at tayo po ay may bago na naman pag-uusapan, no? At bago po natin pag-usapan ay isa po na salute sa ating mga overseas Filipino workers, no? Kamusta po kayo diyan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at again, huwag niyo pong papagurin ang sarili niyo at pag kayo po ay nakauwi, nag-off at inom-inom lang ng tubig, kape, or something na magre-relax sa inyo pagkatapos ng trabaho, no? Huwag niyo po nating masyadong didibdibin o masyadong may stress, no? At sa ating mga domestic helper na OFW, ingat po kayo, ang mga likod niyo, huwag niyo pong pababayaan at kayo po ay lagi po magdadasal at pag kayo po ay day off, inyo pong i-treat ang sarili niyo by buying Starbucks. Oh, putya, kita mo yan, pinromote pa, pambihira. Anyway, mga OFW, ingat po kayo diyan at sana po ay lagi po kayong tatawag sa ating mga mahal sa buhay at ang ating mga mahal sa buhay naman sa Pilipinas, tawagan nyo ang ating mga pamilya sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa inyo. Kahit say hi, hello, Messenger, Zoom, or Viber, lagyan mo lang ng message, what's up? Okay na yan, okay? Alright. At syempre po sa ating pong kababayan nating mga bansang Pilipinas, no? Kamusta po kayo at mga Pilipino? Lalo na po sa ating mga kapwa Pilipino na naghihirap ngayon diyan, no? At ako po ay sumasaludo sa inyong mga open-minded na Pilipino na hanggang ngayon ay naniniwala na kayo po ay pinamumugaran ng bangag. Okay? But okay, ganun po talaga, no? Habang nandiyan pa yan, talaga wala tayong magagawa. At ika nga, para sa akin, ay hopeless na, no? Tayo mga Pilipino pag ang bangag ay nandiyan pa rin. Dahil pag nandiyan pa rin ang bangag, ay ang mga aso niyan, yung mga sekretary niyan, yung mga senator, congressman, nandiyan din, no? Pero kung mapapalitan ng hayop na yan, ay sigurado ako na titino ang mga yan kasi wala silang magagawa. But anyway, that's beside the point. At ang akin lang naman po ay real talk. At kita nyo naman, walang nangyayari sa Pilipinas. 3 to 4 years na ang bangag administration ay wala kang nakikita, puro kasinungalingan, puro hearing, puro mga gurgur, puro mga patatahimikin ng mga may freedom of speech, at puro male-maleta ang mga congressman, at syempre po ang mga senador ay kinokontrol na parang tuta, kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon, okay? Already, at kayo mga Pilipino, dasal-dasal lang at kayo na pong bahala kung gusto nyong manatili hanggang 2028, ang bangag ay nasa inyo na po yan, no? At sa ngayon po kami lamang po ay nagbibigay lang po sa inyo ng information at hindi po tayo naninira, okay? Alright. Okay, speaking of tuta, ay pag-usapan po natin ang isang tao na nagmamagaling, no? At itong taong to ay feeling niya na alam niya ang batas. Feeling niya na parang siya na ang dumaan sa lahat-lahat, simula senador, sa mga local government, at siya po ay parang ang feeling niya mas mataas pa siya sa Supreme Court, no? At nung pinapanood ko ang kanyang interview, no? At you can tell na talaga napakatanga ng taong to. Kaya ang masasabi ko lamang po dito sa bugok na to ay ingat-ingat kayo dahil hindi naman ganyan dati yan eh. Noong mga 1980s, nung pagkatapos ng People Power, and I think naging vice mayor yan. And unfortunately, at yan nga po ay isa sa nagustuhan ko dahil siya po ay naging Caesar ng anti-drug campaign. No? Eh ngayon 2022 ay sumama siya mismo sa drug addict, di ba? No? Kaya nawalan ako ng gana at sabi ko sa sarili ko, sa dami naman ang sasamahan niya at siya naman ay para sa akin, no? Hindi naman sa kahit na inis ako sa kabubuhan niya, ay nung tumatakbo siyang senator, nung pwede naman siya manalo without the help ng mga bangag. Pero I guess siguro pera-pera at mayroong sigurong deal, no, na kahit na anong mangyari, hindi ka matatalo at hawak namin si Garcia. Diba? Matatandaan nyo, itong bugok na to ay isa sa questionable ng kanyang pagkapanalo last 2025 ba? 22? Yeah, 25 I think. At kung saan siya ay naupong senator kasama ang kanyang bading na kaibigan na si Ping Lacson at ang sila Wow Dagat at sila Pagpagboy Aquino at meron pang iba na hindi dapat talaga ang original na 12. Pero dahil po si Garcia ay aso o tuta o pusa ng bangag ay talagang gagawin niya. Kita nyo naman, pati si Abante nga natalunan, no? Na sinuka ng 6th District ng Maynila ay inilagay pa rin sa sa Kongreso. Kaya si Abante ay kandidato yan ng COMELEC, hindi ng Maynila. Okay? Kaya ako wala rin ako respeto sa buwakan ng inang yan eh, no? Kaya pag nakikita ko yung pagmumukha niya, parang natatalo niya lang yung mukha ng demonyo. No? Parang nakikita mo isang demonyo, no, sa TV. Kaya sabi ko, parang sukang-sukay. Kaya minsan pag makita ko sa personal yan, sarap sabihin, magpahinga ka na, no? 'Di ba? But anyway, ganun talaga sa Pilipinas ngayon at kung hindi ka kutsaba ng bangag, ay wala tayong magagawa doon. At thanks God, at meron pa tayo isang Supreme Court na nag-iisa na lamang na ngayon ay tinitira din mismo ng hayop na bobong ito na akala mo naman kung sino, pero magaling lang sa Pepsi Cola. Diba? Kaya wala.
Ako mga parts, galit na rin ako dahil po, yung mga ganitong klaseng tao, parang meron pa kasing naniniwala sa kanya eh. Meron pa rin mga tanga naniniwala. Ayaw nilang mag-search, mag-research, ayaw nilang magbasa, ayaw nilang alamin kung ano ba talaga. Basta nakikisakay nila. Kasi ganun talaga. Una-una, host tong gagong to sa Itbulaga. Eh ako mismo nga dati rin akong fan ng Itbulaga. No? Pero dahil sa hinayupak na to, eh sabi ko, ayoko na. No? Kasi bakit ko i-acknowledge ang isang show kung saan isa to sa foundation nun? Di para mo lang sinabi na ina-admire mo ang isang Pepsi Paloma at isang bobong katulad nito na nagmamagaling, no? At nangangarap na maging presidente ng Pilipinas kasi sinusuka nga siya ng Pilipino eh. So ano na ba uso ngayon sa ating bayan, no? Kung hindi ka mailagay ng tao sa eleksyon, gagawa ka ng paraan para matanggal mo yung tao at ikaw ang papalit. Yan na nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga parts. Why do you think VP Sara, no? Ang ating magaling na leader ay pinipilit nilang ma-impeach. Di ba? Yun ang akin doon. Dahil, syempre, si VP Sara is the threat. Dahil kapag si Sara Duterte ang umupo, para mo lang inilagay ang tatlong tatay digong dyan. Anyway, at tungkol naman po dito sa pinag-uusapan natin ay itong si Tuta Soto, no? Talagang tuta to ni Tambalo. Actually, kawawa nga ang Senado. Biro mo, may Senate President, tuta ka lang ng isang congressman sa Congress. Eh, di ba? Kaya nga ito nga at si VP Inday, no? Ay gigil na gigil si Soto dito sa ating VP Sara dahil nga po ay ang Supreme Court ay nagdesisyon na ulit sa motion for reconsideration ng kanyang impeachment. No? Eh kung hindi man mataksakan ng gagong tong Sotong to, binasi lang naman talaga ng mga Supreme Court yung kung ano talaga yung naandoon, kung ano talaga yung laman. Etong si Soto, dakdak ng dakdak na kesyo agenda, baka may sarili silang agenda. Kaya ang hirap eh dahil may taong ganito sa politiko. No, ewan ko ba kung kailan tumanda na naging greedy ka, 'di ba? Parang 'di ba? Oh, balita itong taong 'to, may bata to sa Las Vegas, ha. 'Yan ang sabi ni Mamahalika. So, kayo mga taga Las Vegas, baka gusto niyo ipasa niyo sa akin at ating iba-vlog yan. Wala akong pakialam kasi alam mo, galit na rin ako dahil kawawa talaga ang Pilipino. Yun na lang yun eh. Ang ganda na lang tayo, kawawa ang Pilipino, kaya nagvo-voice out tayo, 'di ba? But anyway, tuloy natin ang hinayupak na 'to, no? Ay sinasabi ng Sotong ito na na nagagalit siya nga pala. Siya pala ay naiinis dahil nga po na ito ang naging desisyon ng Supreme Court. No? Ipapakita ko lang po sa inyo. Ang iba sa inyo nakita nito at ito ay pinakikita ko lamang sa mga kaibigan nating OFW na lagi nagtataba. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Article 11, Section 3. Basahin nyo naman yan mga Pilipino nang malaman nyo naman. Diyos ko po, hindi puro na lang kayo trending. Nakikisakay na lang kayo kung anong sabihin ang nasa post. Mag-research naman kayo. Ayan, Article 3, Section 11. Mali pa yata ako. Okay? Alright. Tuloy natin! Ay, tapos na pala. Ay, pambihira. Alright, no? At palakpakan po natin ang ating Supreme Court. At para sa akin, ito naman yan, no? At yan naman ay binasi nga nila sa Constitution ng Pilipinas kung saan itong si Juan Bol, no? Itong hayop na to, no? Ay sinasabi niya na ito raw ay unconstitutional at ito raw po ay parang inamend pa ng Supreme Court. No? Kaya mag-iingat kayo sa sinasabi ng buwakan ng inan to dahil talagang kung kayo naniniwala sa taong ito, ay wala na. Ligaw na kayo. Kaya kinakailangan, alam niyo mga parts, marami na naman Google dyan, marami mga pilot o marami mga AI dyan na mag-explain naman sa inyo. No? At may mga libro din naman. Kung gaganahan kayo pumunta ng library, tingnan nyo mabuti ang Constitution. Kung ako lang may oras at kung meron lamang ditong Philippine Constitution, why not? Diba? Kasi nga, syempre, iba rin naman talaga yung may sariling libro ang Constitution ng Pilipinas kumpara mo sa internet. No? Kaya tayo naman ay nagbabasa-basa rin ng konti. Hindi naman tayo abogado. Pero alam mo, mga part, kung ako'y abogado din, eto, naku, Diyos ko po, pambihira. No? Alam mo, ang hirap eh. Akala niya siguro nasa noontime show pa siya sa nangyayari ngayon. Hindi niya matanggap talaga yung mga pangyayaring ibinigay ng SC. No? But anyway, ano ba tawag dito? Ito naman yung anong bopo na to. Anyway, ito naman po ay ating sasabihin sa inyo at yung kanyang kontra. Tito versus Supreme Court. Iginiit, no, ni Senator Tito Soto na unconstitutional daw
no, ang naging hakbang ng Supreme Court and Bank sa pagpapatibay nito sa desisyong nagdeklara ng unconstitutional articles of impeachment labang kay VP Sara. Ang sabi ni Tuta Soto, the Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Bakit? Paano? What do you mean? Di ba? Bakit mo sinabi yan na one ball boy? Kasi wala akong nakikita o marami mga abogadong may utak, no? Kasi ikaw wala ka namang utak eh. Hanggang patawa ka lang. No, wala ka namang, wala ka namang sinasabi na may pinag-aralan ka sa law, no? Eh magbasa nga lang, hindi ka na nga yata nagbabasa, pinababasa mo na lang sa researcher mo. Di ba? Bakit mo sasabihin na unconstitutional porket nagdesisyon sila anonymous decision? Sinabi mo na kailangan may mga explanation. Bakit? Ano pa ang kailangan mo? Ang hirap kasi sa mga bopol na to, no, kapag sa kanila naman pumabor ang desisyon, sasabihin nila napakagaling ng Supreme Court. Yeah, mabuti na lang at meron pa tayo isang korte ng ganyan. No, pero pagka wala sa kanilang pabor, wala, overreach, power, ginagamit nila ang power. Kinakailangan mawala na yung mga yan. Kinakailangan na magtsatsa na tayo, di ba? Yun ang problema nitong Tito Soto na to, no? Talagang lumalabas ang kabobohan niya, no? At hindi na ako believe sa mga pinagsasabi niya. Dinadaan niya na lang. At saka yung sasabi niya, power, greedy. Eh, ikaw nga ang greedy. Alam mo, nag-iimbestiga si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Pinalitan niyo ni Bading, Pinky Lacson. Oh, di ba? Para kayo ang kumontrol. Dahil alam niyo, mabubuking ni Senator Marcoleta yung mga kung sino yung mga hari dyan, kung sino yung mga kumokontrol. Halata naman eh. Kaya ikaw, Tito Soto, huwag kang ganyan. Huwag kang masyadong takaw mo nung magsalita, pero bobo ka naman talaga. But anyway, panoorin natin ito si Tuta. No? At sinabi niya nga po rito na kung ano yung kanyang alam, na wala naman talagang alam. You get us to his freaking face na talagang masasabi mo na walang alam. Dinadaan niya sa pagiging senatorya, kuno niya. Diba? Parang yung salita niya parang kasi senator ako, I'm gonna say something. At pinagmamalaki niya na siya raw po o sila raw po ang gumagawa ng batas at kinakailangan i-implement ng batas. Eh ano ba ginagawa ng Supreme Court? Hinayupa ka. Diba? Yun yun eh. Panoorin natin po si Bitter Boy. Okay? Here we go. It would be, they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Anong focus doon? Nagdesisyon lang naman yung Supreme Court, anonymous. Eh, siguro kung mayroong 3 kumontra, baka sabihin mo, ayos siya. Pero dahil nga 13-0 yata ang nangyari, di ba? 2 rawang wala. So hindi niya matanggap kasi nung una, ganun din ang desisyon ng Supreme Court. Ngayon, ine-expect nila sa motion for reconsideration na kahit paano magiging even o kahit paano ibabalik yung desisyon. Yun ang hinihintay nila. Yan ang hinihintay ni Tito Soto kasi nga gusto niya nga maging vice president eh. Diba? Alam mo Tito Soto, hanggang senator at vice mayor ka lang. Nag-vice ka na, tama na, makontento ka na sa vice. Huwag ka na mag-vice president at sinusuka ka na ng tao eh. Kaya nga pati pagkapanalo mo sa senator, questionable, hindi 100% sure. Diba? Daig ka pa nga nila Villar, daig ka pa ni Lito Lapid. Baka raw si Lito Lapid pa talaga ang totoo. Anyway, nakaupo naman talaga si Lito Lapid. Diba? Siguro. Kaya ganun ang nangyari. O hindi nila pinansin yun. O hindi nila gawa. Dahil baka ibang style sa sa Supreme Court eh. Baka pag nag-meeting sila, nag-unbox sila, tapos tumigil sila, adjourn na sa kanila yun. Wala sila nung suspend until tomorrow o suspend until next week. Wala sila. See? Naghuhusga siya ng ganyan na wala silang ganon. Parang gusto niya maging similarity ng Senado. Eh, tarantado ka palang bugok ka eh. Eh, kung yun ang style ng Supreme Court, anong pakialam mo? In the first place, hiwalay ang legislative sa judiciary. Do you know that? That's the law. Kahit dito sa US, hiwalay yan. Judiciary, executive, at saka legislative. Tapos sabihin mo, ay siguro, kaya wala na silang mga suspension pa. So parang ina-apply mo yung Senate style sa Supreme Court. What if ang mga Supreme Court may sarili rin silang ginagawa? Anong pakialam mo dun? Unang-una hanggang legislative ka lang, tagagawa ka lang ng batas kung marunong kang gumawa ng batas. Diba? Marunong ka siguro dahil mga bata mo, mga abogado, pero yung ikaw mismo, I don't think so. Dahil bobo ka eh. Diba? Kasi ito pala, kinokontra mo na. Porket nagdesisyon na si VP Sara ay absuelto sa ganito. Anak ka ng teteng o ano naman ngayon? Diba? Kaya itong mga part, itong mga katulad ng tao ito ang pinaka-unprofessional talaga. Whiner. Diba? Umiiyak. Diba? Ganun siguro. Sir, yung nabanggit na lang po baka may agenda, yung Supreme Court. May mga nagsasabi kasi na baka ang goal nila is hindi rin sila ma-impeach. Kaya pinaghirap nila yung process. Ganun po ba yung nakikita nyo ring dahilan? Well, mahirap magbintang, pero that's a possibility. And I've heard that from other people. But, Paano mo sinabing baka sila ma-impeach? Possibility sa'yo. Alam mo kung ako yung senator na matino, kasi ito hindi naman matino itong hayop na to eh.
yung sinabi ng reporter na agenda para hindi sila ma-impeach, sasabihin niya, no, hindi naman sa ganun. 'Di ba? Kasi ang masakit kasi ngayon, talagang hindi lang pumabor sa'yo, impeach agad na nasa utak eh. 'Di ba? Instead na sabihin na, oh, sige, siguro technical lang mali natin dito. Siguro meron kulang kaya tayo hindi na paboran. 'Di ba? Ganun naman talaga, 'di ba, sa court? 'Di ba? Kahit dito sa US ganun din. Pag natalo, ay siguro kulang tayo sa ganito. Ito hindi eh. Ang mga iniisip, pa-i-impeach ko yung mga yan eh. Dahil hindi lang nasunod yung gusto nila. It's not fair, actually. 'Di ba? Yung separation of power nila, gusto ng legislative ngayon at executive, kontrolin na lahat. No? Mabuti na lang ang Supreme Court hindi na natatakot sa mga ganyan. Talagang kung ano man ang desisyon nila, ito ang desisyon namin. Because they follow the Constitution. 'Di ba? Parang gano'n. Humihirap eh. Ito naman parang ganun. Talaga bobo eh, no? Bobo ka, Tito Soto. Humihirap ang pag-impeach eh. Only because there was a question, the petition sa Supreme Court about the constitutionality of the impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Dapat nung right there and there nasabi na kagad eh. Pero yung ginamit kasi ng See? Dito pa lang, alam niyang wala siyang masabi. He has to make up something. Mabilis siya, magaling siya dyan eh. Di ba? You can tell. Ang layo eh. Alam naman ng taong bayan, alam naman ng mga abogado, alam naman ng public, even in the whole world, dito sa US ganun din, na kaya hindi pumayag ang SC kasi mali ang pagpa-file ng impeachment. 'Di ba? Dahil 4 na impeachment 'yan, instead na yung una ang dapat nilang ginagawa, yung pang-4 agad ang kinuha nila. So mali ang ginawa ng Congress. Pera kasi. Alam mo kasi pag pera, kahit alam mo mali, gagawin mo. Makalusot, okay. Hindi makalusot, patay. 'Di ba? Yan ang nangyayari. Ito, yung sinasabi niya, parang ang gulo, parang iniiba-iba niya. You get it? Parang yung mga nanonood sa kanya, ma-realize, ganun pala. Kaya ingat kayong mabuti. Kinakailangan, yan ba ang sinabi talaga? Yan ba talaga ang pinag-uusapan sa SC at saka sa filing? 'Di ba? Kita mo yung sinasabi niya, parang naiiba eh. 'Di ba? mga dahilan. Yung mga ginamit na dahilan, hindi pwede. For example, yung adjournment, hindi naman eh. Pangalawa, hindi raw yun yung first, hindi, yun yung first na in-approve eh. So, see? Hindi raw yun, pero pang-4 ang final. Kaya ingat kayo dahil tinutwist niya yung mga sinasabi niya. 'Di ba? Ang hilig kasi niya sa butas eh, 'di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Kaya mag-iingat kayo rito kasi bobo to. Kung maniniwala kayo dito, ay bobo rin kayo. Mas bobo kayo dito. Kaya kinakailangan ipakita niyo sa taong to na bobo siya. No? Kasi wala talaga eh. I mean, hindi tayo matalino, hindi naman tayo magaling. Pero the way he's talking is parang pinaiikot niya eh. 'Di ba? Parang bola pinaiikot niya. Pero hindi naman talaga yun ang point. Ganun sila. Yan, sila Trillanes, si Tulfo, yan, eto si Tuta, si Zubiri, ganyan na rin, si Ping Lacson, paiikutin kahit booking na. Ganyan sila. They have to do that. Dahil mapapahiya sila. Kasi ang maganda kasi ngayon, ang Pilipino ay open-minded na, nakikita na nila because of the social media at nakakapag-research yung iba. Yung mga troll, yung mga bayad, kinsenas katapusan, wala tayong magagawa doon. Bulag-bulagan talaga yun. Lahat ng final, hindi ba pwedeng pag final eh, yun na. Otherwise, wala kang mai-impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, Tulad niya, pag kami final, yun na. Hindi yun eh. Nag-file ang Congress, minadali nila, yung pang-4 na nilagay nila, instead na yung una, kaya nagkaroon ng technicality. Kaya hindi umubra sa Supreme Court. Kaya yung ipinasa ng mga buhaya na Congress sa Senado, mali. Para sa SC, it doesn't exist kasi mali yun. So itong gagong to, talagang twist kayo. Ingat palagi sa mga sinasabi. magpa-file ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta, basurang impeachment, sigurado walang mangyayari. Yeah, ganyan yung nangyari kay Bangag. Di ba? Oh, Tito Soto, tuta. Oh, kita mo, baliwala yung impeachment na ginawa sa kanya. Ay, syempre, sino ba naman nag-file? Di yung De Jesus na abogado rin nilang impeach me. Oh, kaya, yun eh. Tama ka. Di ba? Pero alam din naman natin na wala rin kwenta ang mga pinapile ng mga makabayan black, pero sa inyo, tanggap nyo. Kaya wala, bias tong gobyernong itong mga parts, no? Kaya sayang yung ilang taon, no? Ilang taon ngayon nasasayang na puro impeachment lang. Hindi na pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pangapat na impeachment. Dahil doon sa sinasabi nila yun. Di ba? So, Gano'n naman talaga eh. Pag nag-file ka ng impeachment, kung ano yung mauna, yun na yun, that's it. Anong pinagsasabi ng hayop na to? Wala. Nililito lang kayo. Yan, kaya ingat kayo mga Pilipino, no? At least ako, na-analyze ko yung sinasabi niya. Pero kayo sana, huwag kayong sumakay agad. Tignan nyo mabuti, pakinggan nyo mabuti. And then, go to the past. Teka muna, hindi naman yan eh. Di ba? Dito pala sinasabi niya, una, pangalawa, pangatlo. Nililito kayo. bakit hindi mag-iisip ang tao na meron silang ibang agenda other than just really deciding
on whether that particular particular impeachment is constitutional or not. Napakadaming dahilan na mali. O yung sa inyo, sa ABS, ni-report nyo raw. Di ba, nasa decision. Imagine, it finds itself in the decision of the Supreme Court. Oh, so you're telling me, Tito Soto, tuta, na yung ginawa ng ABS-CBN at sinabi ng court ng mali, eh okay lang, kailangan masunod pa rin ABS-CBN. Is that what you want to say? Di ba? Eh syempre, Supreme Court yan eh. Iko-correct ka. No? Pag nag-report ka ng mali, eh syempre, sabihin ng Supreme Court, teka muna, mali yan na report mo. So ito si Tito Soto, you can tell, bias talaga. Pakinggan nyo mabuti. A wrong press release, a wrong press report, at ginawa pa kayong mali ang ABS. Di ba? I can't imagine, wow, ibang klase. And now they did not correct all these things in this decision. Pati yung, ako talagang very critical ako doon sa sinasabing adjournment eh. Hindi mo kami nag-adjournment, wala naman si adjournment CNDA eh. Iba yun eh. Suporta ako doon naman doon, ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi eh. Power should not be abused. Sabi ko nga, legislative overreach eh. Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon eh. Yan ha, katulad yan, sinasabi niya, pinalitan ng Constitution. Kaya tanga to eh. Walang pinalitan ng Constitution ng Supreme Court. Sinunod nga nila kung ano lang yung dapat sa Constitution. Eh kung tanga rin ang katulad mo, Tuta Soto, ang mga Supreme Court na to, wala na. Wala na mangyayari talaga sa Pilipinas. So ang gusto ni Tuta Soto, kung ano yung gusto nila, eh yun ang masusunod. Eh ano palagay mo sa mga Supreme Court? Hindi naman nag-aral yung mga yan, no? Na maging judge, na maging Supreme Court, para maniwala sa isang bobong katulad mo, na isa ka lang host, di ba? At may Pepsi ka pa. Kaya, sa tutusin ko, ako limbawa ang Supreme Court, makausap kita, bababata ka muna, huwag mo ko kukumpara sa pagbumukha mo. Di ba? Kaya, mga parts, ako, naiinis na sa mga ganitong klaseng tao kasi ginagawa niyang tanga yung mga Pilipino. And we're here para i-correct ang gagong to. We may not be the big bloggers here o hindi kami pinapanood ng mga nakakalaraming Pilipino, pero at least, if voice out namin, baka ako may makarating. And I don't give a shit. No, dahil totoo naman yung sinasabi ko eh. Mali yung ginagawa niya. Ngayon, kung nag-usga ang Supreme Court na, okay, yung motion for reconsideration nyo, approve yan. Sige, tuloy nyo na impeachment. Sabihin naman Tito Soto, ang galing, no? Bilib ako sa Supreme Court. Mabuti na lang meron tayong Supreme Court na ganyan. So, it's really, annoying, ika nga, itong taong to, no? Kaya kung nireact, sabi ko, buwisit talaga. Kailangan to, malaman ng mga tao kahit papaano. Yung mga batas namin ginagawa, may karapatan sila guluhin o guluhin na sa Guluhin. Alam mo, paninira yung ginagawa ni Soto. No? Kaya kailangan kung ako sa Supreme Court, gumawa sila ng hakbang. Tangina ka, ginagawa mo kaming gago, ha? Nakatulad mo. Is it constitutional or may correction na gusto silang sabihin? Okay, pero constitution, hindi tama yun. Kaya, alam mo mga parts, no? Ang akin lang po, no? At paano ba to? Ito naman ang akin, kinuha ko lang to, no? Sa research. Nag-research naman ako, no? Kasi sa kanya kasi naiinit si Tuta Soto, no, na ang anonymous vote daw ay para daw nag-overrule o nag-overpower or may agenda sila or something. At sinasabi niya yata teka, panoorin po muna natin, no, bago tayo magsabi. Here we go. Impeachment na, is an impossible thing. Binago eh. Binago nila yung, parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap. Ito pa nakakatawa rito. Binago raw ang mode ng pag-i-impeach. Samantalang ang ginawa lang naman ng Supreme Court ay kung ano yung i-final ng Congress ng motion for reconsideration na ituloy yung impeachment kay Vice President Sara. Nagkataon na lumabas yung desisyon ng Supreme Court na no, anonymous 13.0 na hindi pa rin. Ganun pa rin ang kanilang desisyon. Kung ano yung kanilang naging desisyon ng una, nag-stick sila doon. And I respect that, not because we are Sara Duterte, but because alam nila na technical talaga ang problema, constitution yan eh. Sinusunod lang naman ng korte ng SC kung ano yung nakalagay sa Supreme Court, ay kung ano yung nakalagay sa constitution. Itong si Tito Bobo Soto ay pinalalabas niya na overruled, iniba, o parang something na minodify. Paano yun? How? Bakit hindi siya mag-file? Diba? Mag-file siya. Labanan niyang Supreme Court, we will see. Ano ba, iaasa niya lang sa abogado na yan na binabayaran nyo rin mga Pilipino. O anong pakailan naman ni Tuta dyan? Magbabayad kayo. So, it's talagang you can tell na bias tong hayop na to eh. No, instead na tanggapin na lang at let's move on, let's help the country. Hindi. Nakafocus siya talaga kay VP Sara kasi nga gusto niya maging vice president. Diba? Ganyan sila eh. Kaya thanks God dahil meron pang isang Inday na humaharang sa plano nila and we have to fight for that. Humirap na ngayon.
Eh dati nga madali, sapagkat yan talaga nilagay na, Nasanay siya dahil daw dati madali mag-impeach. 'Di ba? Alam niyo naman siguro yung mga nakaraang impeachment, yung kay ERAP, yung kay Corona. So, para sa kanya siguro, iniisip niya na ganun din ang mangyayari ngayon. Nagkataon ngayon, mas open-minded ng Pilipino. Nagkataon ngayon na yung Supreme Court, they really check about it. 'Di ba? And they know na wala talaga walang ebidensyang matibay. 'Di ba? Nadali sila ng technical doon, hindi nila matanggap. Bobo nga yung mga congressmen. Wala tayong magagawa dahil nga sa maleta na binibigay, kaya hindi nila alam. Mali pala yung ginawa nila. nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3, na tinatawag nilang option 2, na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga, prayer lang, pinorward na Di ba? Sapagkat mayroon ng 1/3 na nakapirma Because, kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer, na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa... Actually, yung sinasabi niya ganyan, siya yung mismo no? Tutaso to, masyado mo naman binubuking ang sarili mo. Ikaw yun Huwag ka magbabangkit ng ganyan. Kinakailangan relax ka lang. Masyado mo binubuking yung sarili mo. Wala kang pakinabang hayop ka Tao ay pwedeng madaling alisin. Hindi pwedeng magtagal. Kaya nilagay yun doon Ngayon ang sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naiintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang magsabi na hindi. Ayaw mo masahin Wala akong panahon bumasa. Hindi ako. May nagsabi ba sa'yo na isa lang ang hindi nagbasa? Samantalang marami ang mga nakakita na hindi nila binasa. Dahil nga nagkakaabutan na at saka for release later. Na hanggang ngayon hindi nila makuha dahil wala rin pera ang gobyerno. Tang-inan to. Pumapasok hindi mo lang pinigil yun, dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment. Pagka ganyan. What we can do is meet with them. Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. See? Yan, yung mga tipong ganyan. Kasi nga, gusto niya umangat ang kanyang posisyon. Remember, sinabi niya na ito nang huli niyang pagka-senator? Dahil nangangarap yan tumaas. Siguro pag hindi niya na makuha yun, then re-retire. Mag-retire ka na kasi hinayupa ka. Wala ka naman pakinabang sa Senado Di ba? So, yan ang banat nila, palitan ng Constitution. Di ba? Samantalang pag ginalaw mo yan, talaga malaking bagay yan. Sino ba noong 1986? Sino ba yung involved dyan? At saka sino ba mga kasakasama? Di siya rin, di ba? So, ibig sabihin, siya pala dapat ang sisihin. No? Dahil isa siya sa 1986 na people power noon, na naging revolutionary government nung kay Cory Aquino, isa siya doon. I'm not saying na siyang gumawa, dahil bobo yan, hindi naman marunong sa batas yan. Pero ibig sabihin, at least kahit pa paano, may nakikita siya kung sino mga gumagawa noon. Ngayon, bulok pala yung sinasabi niya Constitution. Diba? Kaya, it's really, mahirap maniwala sa ganitong mga klaseng tao. Diba? Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung constitution. Para siyang para siya yung bang hindi siya nabigyan ng candy kaya hindi niya na ibibigay yung bisikleta sa kapatid. Parang gano'n na nakikita ko na hindi lang nakuha yung gusto ay magwawala na. No? Baguhin na natin. Di ba? Ganyan ang mga taong wala talagang prinsipyo. Isipin niyo mabuti. Assembly, makakagalaw dyan or maghintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices. Okay lang yun. Dahil sa decades na paghihintay, patay ka na naman nun wala ka na nun. Sa bagay, siguro nasa baba ka na ron at doon ka na rin nagsa-Senate President sa impyerno. No? Kasi masama ugali mo At meron pang naglalabasan ngayon Pepsi Paloma. Di ba? So, yan. Okay lang yun. Decades maghintay. Okay lang yun. Hindi ka naman kawalan No? Kung magre-retire yung mga Supreme Court na yan, at least, yung mga yan, pag nag-retire, meron silang pride sa kanilang sarili. Meron silang may pagmamalaki sa kanilang mga apo-apo, mga anak, mga pamangkin na, nung ako'y nasa Supreme Court, ito ang nangyari, ginawa namin to, nagdesisyon kami para ipagtanggol ang bansa. Kaya okay lang, na decades, hindi ka naman kailangan, hindi ka kawalan tuta soto. Isa ka lang tuta. Ito, para bago kayo siya. Kasi unanimous, wala ka lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito. Kaya ako, See? Kailangan pala gusto niya na kapag ka nag-anonymous sa mga Supreme Court na katulad niyan, kailangan mag-explain. Ano man pakialam mo? In the first place, separate of power nga yan. Wala silang pakialam sa'yo. Kung yan ang desisyon nila, desisyon din mo, gago. Yun lang yun.
Di ba? Kaya kayong mga parts, mag-iingat kayo sa taong katulad nito. Ito yung mga tipong mga AKA sundalong kaning Trillanes. Mag-iingat kayo talaga. Bago kayo maniwala sa hayop na to, although alam ko maraming fans ang Itbulaga, maraming magagalit sa akin, pero ang katotohanan kasi, ang naiipit dito, yung mga kawawang Pilipino, yung mga pobreng Pilipino, hindi nila alam to eh. 'Di ba? At yan ang iniisip niya. Hindi lahat ng Pilipino alam to, kaya kinakailangan ko manloko. Yan ang kanyang iniisip siguro. Bumoto explanation, wala naman eh. So, nakakapagtaka eh. Baka nga, it will take years. Mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi, Di bale, pag nag-retire yung mga yan, years, wala ka na rin naman, baka nga nasa lupa ka na. No? Kaya huwag mo nang intindihin yun, Tuta Soto. Okay? Sana man lang magtrabaho ka na lang sa tao. Di ba? Yun na lang yun. Bago ka mag-retire, at least malaman nila na merong isang senator, pero I don't think so. Pag nalaman lang Tito Soto, duduraan ka na lang din katulad ni Bangag Marcos Jr. ako, ayoko ng konkon, ayoko ng constituent assembly, pero pag gagawin ng usapan, ayun na ako. It's very Parang droga no? Ito nabuking ako na meron palang binubuking ako kay Pepsi Paloma. Pagka ganito, magkokokay na rin ako. Tara, punta tayo ng Malacanang. Yan ang parang meaning na naiintindihan ng ibang tao. No, ganyan. Pagka ganito, magkokokay na lang ako. No, nabubuking na ako Yan yon. disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang Sige nga, pakita mo nga ba? Sana meron ka sa likod. Pinakita mo. Ito na basa ko, ganyan-ganyan. Di ba? Ganun lang yun wow, ibang klase ito. Hindi mo pa dinugtungan ng dagat. Wow, dagat. Bira ka naman. Tropa mo yun Talagang ayaw, in other words, ako bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan. Yan mga parts ang ugali ng isang one ball, no? Hindi lang napagbigyan ng candy, nag-iiyak-iyak na parang tanga, no? Ang tanda-tanda na utak biya pa rin. At ngayon, sinasabi niya na mahirap na raw mag-impeach sa Pilipinas. Kung di ka ba masaksakan ng tanga, kaka-decide nga lang kay Marcos na mawala. Ngayon, ang gusto mo talaga may ma-impeach kasi nga gusto mo yung pwesto. Yun lang yun, wala nang iba. Now, sagutin natin ang sinasabi ng isang tuta. No? Sabi niya, pag daw ang anonymous ng mga vote ng ganyan, kinakailangan nag-explain. Now, tinignan ko naman. Sabi ko, when the Philippine Supreme Court anonymous vote, does it mean that they change the Constitution? Based on the recent 2025-26 rulings of the Philippine Supreme Court, an anonymous vote does not technically change the text of the Constitution. But it can functionality alter how the Constitution is interpreted and implemented. It depends. Diba? Leading to accusation of judicial overreach. Yan ang sinasabi ni Tuta Soto. Which, sa nakikita mo sa ginawa nila is they only depend on the Constitution kung saan nag-file ng motion for reconsideration ang mga Congress na buhaya. Pero para sa kanila, doon pa rin ang desisyon nila. Hindi pwede yan. Na-desisyon na namin ng una yan, doon pa rin kami sa dati. And that is on the Constitution. Again, ang ginawa kasi ng mga buhaya boys na Congress ay ipinay nila yung pang-apat instead na yung una. Technical na yun Nasa batas yun. Diba? Hindi binabasa ni Soto dahil alam niya mapapaya siya sa interview. Now, does the SC change the Constitution? Technically, no. Diba? The Supreme Court does not have the power to amend or revise the Constitution. Yan ang sinasabi ko kanina under Article 27 yata. Itong 1987 Constitution amendments can only be made through a technicality. Is it? Constituent Assembly pala. Pumbuga. Pati ako nagigit Tito Soto na rin Constitutional Convention or People Initiative, all of which require a national referendum. Functionality? Yes. Diba? At sa 2025 ng impeachment ruling example, the confusion arises from July 25 and January 26 affirm. Ruling regarding the impeachment complaint against Vice President Salazar, which were decided by a united Supreme Court. The ruling, the court declared that the House of Representatives violated the constitutional rule allowing only one impeachment proceeding per year. Hindi binabanggit ni Tito Soto yan sa interview niya. Pinaiikot-ikot niya nga kayo Kaya nung pinapanood ko yung interview niya, tawa ako ng tawa. Hindi ako abogado. At lalong hindi ako a legal advisor. Pero binabasa ko. Para bago ko i-share sa inyo yung reaction ko, at least kahit pa paano, tama. Pero kung mali ako, i-inbox nyo sa comment ko. Diba? Now, what does anonymous mean? An anonymous and bank
ruling means all participating justices agree on the decision. Diba? It signifies high institutional certainty and makes the decision very difficult to reverse. Diba? While the Supreme Court cannot formally amend the Constitution, anonymous ruling can create a new legal doctrines that change how constitutional provisions are applied, which in practice can act as an amendment to the law, causing major debate over the separation of power. Malamang yan na yung sa Senate sa Congress para ma-amend yung law. Di ba? Ito pa yung sinabi ni Tuta Soto, no? Kailangan ba ng Supreme Court ng explanation pagkatapos nila mag-vote anonymously? Reason? The Supreme Court is not required to explain every vote or decision. Kaya nga sabi ko, kung ako yung Supreme Court, who the F are you? Who cares? That's my decision. This is our decision. Go F yourself. Diba? While final rulings on cases include written majority opinion, many orders, especially denials of to hear a case, are issued without explanation. Justices often, but not always, vote in private and individual votes may not be disclosed. Diba? Yun lang naman po yun. Hindi ko natatapusin dahil mahaba. No? Pero ang akin lang po dito ay talagang ganun talaga. Okay? Pag nagdesisyon ng SC, buha ka ng ina mo 2,000 to, I don't need to explain to you. That's my decision. That is mine. That's all. Diba? Kayo ba mga senator, pag gumawa kayo ng bill at na-approve, i-explain nyo pa? Do you? Diba? Of course not, right? Pwede nyo sabihin, pakialam mo, nakapasa na, pinirma na ni Bangam. Oh, yun lang yun. Ganong kasimple lang po yun. Diba? Kaya naman, ang akin lang po, no, gusto ko lang sabihin dito kay Bopol. Asan na to si Bopol? Ay, hindi pala yan. Ito pala. Ayan. Para maging member ka ng Justice of the Supreme Court, one must first endure the trials of law school and pass the crucible of the bar. Is it crucible? Yeah. Oh. Meron ka ba niyan, Tito Soto? Wala. Di ba? A natural born citizen, of course. Isa ka na rin, Tito Soto. Doon ka nagtugma. At have been a judge of a lower court or engaged in law practice in the country for 15 years or more. Wala ka niyan. Meron ka noontime show. No? Yung mga itbulaga mo. They must possess proven competence. Meron sila noon, integrity. Meron sila noon, probity and independence. Ikaw, Tuta Soto, wala ka noon. No? Kaya huwag kang magmagaling at huwag mong sabihin na mali ang ginawa ng court dahil lahat ng ginawa nila ay tama. Ikaw ang mali. Buwa ka ng ina mo. Yun lang yun. Pasensya na kayo mga parts at talagang gusto kong ipaalam sa inyo na mali ang ginawa ng bobong ito. No? Hindi ko lang kung malaki o talagang malala ang virus ng Nigadon. Di ba? Kaya lumalala na at nahahawa na to ang mga hinayupak na to. But anyway, meron pang isang interview sa SMNI. Salamat SMNI na hindi naman talaga siya lawyer para magsalita ng ganyan. Huwag siya magmagaling. Kung mag-ano siya, humingi siya ng advice sa mga lawyer at saka siya dumaktak. Pero yung ginawa niya sa interview, parang pinakikita niya na napakagaling niya. Hindi po. Okay? Pakinggan po natin sandali. Is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is a clear judicial legislation. The SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment, a clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. Ano po ang masasabi niyo rito? Kasi nabanggit ko bilang abogado, bilang profesor, attorney. Rizal. Okay, kaya we have to be magnanimous in victory. Pero parang he is not the proper party to say it. First, he is not a law student. Second, he is not a law professor. Yung sad feeling kasi, personal yan. Now, Oo nga naman, Soto. Alam ko you hurt. Diba? Hayaan mo na. Better luck next time. Bira ka naman yan. Parang ano nangyari yung show mo sa Itbulaga? Hindi sila nagka-award ngayon this year? Oh, di next year ulit. Bira ka talagang bobo mo. nakakatawa kasi yung comment That's niya, right, nakakatawa. may nagko-comment na who happens to be my student in Constitutional Law 1, Law 2, Constitutional Law Review. Sabi niya, hindi naman kami sad. So, at saka kita mo yung mga comments doon talagang adverse sa kanya. Hindi naman pwede yung ganun kasi kung i-insist yung
Oo, nakita ko rin mga comment no, sa Facebook, kung saan nagsalita yung nga, nag-comment si Tito Soto at sinabi niya yung kanyang nararamdaman, no? Pero wala, ang mga comments sa kanya, napaka-bobo mo talaga. Bakit Siguro ka naging niya, senator? siya din, pwede rin ma-accuse ng legislative overreach. Yung judicial overreach kasi, kung yan subjective yan. Depende yan kung ayaw mo yung ginagawa ng Supreme Court, na ang Supreme Court ay final arbiter That's right. of all constitutional issues. Kasi pag wala tayong arbiter, kanya-kanya tayong interpretasyon, maging anarchy yung ating bansa. That's right. Kaya may stabilizer dito. Ito yung yan ang role ng Supreme Court. No. Thank you po, SMNI, for sharing the video. But the thing is, yeah, it's true that kung walang separation of power o balance, talagang anarchy ang mangyayari sa isang bansa. And that's why there's executive, there's legislative, at saka meron pong judiciary. And nagkataon lang po na dahil nagkakagulo sa legislative tungkol po sa impeachment, ay ipinasa ito sa Supreme Court. Dahil para sa akin at para po sa mga taong naniniwala at matino, ay ang Supreme Court ang last source when it comes to that. No, kaya nga pagka nagdesisyon sa Supreme Court, sinusunod ng legislative din yan Although yung iba, syempre, hindi matanggap, pero wala tayong magagawa doon. Kaya nga may separation of power. Now, sa katauhan ng Tito Soto, na alias Tuta ng Bangag, ay make sure na dapat pagka sabihin niya, intindihin nyo, alamin nyo. At alam nyo naman talaga na itong taong to ay naggagaling-galingan lang at nangangarap na umangat ang kanyang posisyon bago man lang siya mamatay. Mamatay yun. Bago siya mag-retire bilang senador. No? Even though ang kanyang pagiging senador ay questionable dahil alam naman daw na hindi talaga siya ang isa sa mga nanalo nung nakaraang eleksyon. But what can we do? It's the COMELEC and it's the Bangag administration ay nagsama para kontrolin nila. At kaya nga nakakatakot din sa 2028. And even though, para sa akin, real talk lang, kung ganyan pa rin ang nangyayari sa eleksyon ng Pilipinas, nakakatakot din ang pagtakbo ni Sara Duterte dito dahil she may be really strong, pero ang numbers sa COMELEC nakokontrol ngayon ng Bangag administration. It's so scary. Kaya nga dapat sana na ma-declare na ng people power na matanggal na ang hayop na yan. Dahil pagka naandyan yan, delikado talaga sa 2028. And I hope the Filipino will listen to this. Isipin nila mabuti. Kasi kung ang makakaupo sa 2028 ay hindi si Sara at iba, o limbawa, dilawan na naman, di ba? Kawawa ang Pilipinas. Maniwala kayo. Ang dilawan, wala na talagang wala nang legacy mga yan. Talagang ang legacy nila ay manloko lang ng tao. Akalain mo itong lately lang, hindi ko lang nailabas dito. Ang sabi ni Hontiveros, gagawa raw siya ng paraan na hindi magtatrabaho ang tao para sa pera. Yan ang mga salita ng mga dilawan at ang mga NPA. Okay? Sasabihin sa inyo na kapag ako nanalo, ibibigay ko sa inyo ang langit. Okay? Alrighty, hanggang dito lang po at sana po ay naintindihan nyo ang atin at pasensya na kayo at galit lang po si Pinoy Adobo at syempre po sabi po ni Senator Marcoleta, ang aking idol, ay hope ya lang, okay na, no? At syempre po, no, kay Vice President Sara Duterte, which is my president, dahil ang adik na presidente ay hindi ko po nirespeto, mahalin po natin ang Pilipinas, atin po yan, bigyan natin respeto, ibalik natin ang respeto sa Pilipino. Okay? Thank you, God bless, and shukran.